Umula ng batikos at matinding diskusyon mula sa mga tagahanga ng boxing matapos ang kontrobersyal na tagumpay ni Rudilyn Perez laban sa sumisikat na pamilyar na pangalan na si Eman Bacosa Pacquiao nitong linggo ng gabi sa DRP Sports Complex. Bagamat nakuha ni Perez ang majority decision na panalo para sa Philippine Boxing Federation Youth Lightweight Championship, hindi kumbinsido ang publiko dahil sa mga naging kaganapan sa round 3 na tinawag ng marami na maruming laro. Ayon sa mga saksi at mga ulat mula sa laban, magkasunod na pagbagsak ang dinanas ni Eman sa ikatlong round. Gayunpaman, ang naging mitsa ng galit ng mga fans ay ang serye ng mga suntok ni Perez na nakalapag na ang mga gloves ni Eman sa lona. Sa mga panuntunan ng boxing, itinuturing ng down fighter ang isang boksingero kapag anumang bagay ng kanyang katawan maliban sa talampakan, gaya ng kamay o tuhod ay nasa lona na. Sa puntong ito, obligadong minto ang kalaban, ngunit sa halip na umatras, ilang beses pa umanong pinuntirya ni Perez si Eman at ang mas lalong ikinagalit ng marami. Sa batok o rabbit punches pa tumatama ang mga ito. Ang patama sa likod ng ulo mga kwento o batok ay mahigpit na pinagbabawal sa boxing. Napakadelikado ng gawain ito dahil maaari itong magdulot ng seryosong pinsala sa spinal cord at sa utak na maaaring mauwi sa permanenteng kapansanan o kamatayan. Pero sa kabila ng paulit-ulit at mapangalib na aksyon ni Perez, lalong nag-init ang mga manunood dahil walang ibinibigay na opisyal na babala o warning o bawas puntos ang referee sa lona. Dahil dito, malayang ipagpapatuloy ni Perez ang kanyang opensa ng walang parusa. At dahil sa kulang ng aksyon ng referee, iginigiit ng maraming boxing analysts at fans na dapat ay agarang disqualification ang ibinagsak na hatol laban kay Perez. At ayon sa kanila, hindi lamang ito simpleng pagkakamali, kundi isang hayagang paglabag sa kaligtasan ng atleta. Pero ilang beses din naman mga kwento na tumutumba itong si Eman at hindi ito binibilangan ng referee dahil nga ay nadulas lang. At dahil sa tatlong kabuang pagbagsak ni Eman, nakuha ni Perez ang bintay sa mga scorecards ng mga urado. Carlos Baluyot umiscore ng 75-74 kay Perez, Oliver Garcia 76-73 kay Perez at kay Sylvester Albenza 75-75 tabla. Dahil sa majority decision, matagumpay na nakaganti si Perez na may kartada na ngayon na 6 wins at 4 losses at meron siyang 4 knockouts sa kanyang pagkatalo kay Eman 2 taon na ang nakaraan. Samantala, nabahira ng manang dungis ang record ng 22 anyos na anak ng buksingerong alamat na si Manny Pacquiao. Bumaba ang kanyang record na 8 wins, 2 losses at 1 draw at meron siyang 5 knockouts at naputol ang kanyang 8-fight winning streak. Bagamat nakatikim ng maagang babala si Bacosa sa round 1 dahil sa isang low blow, ang sinapit naman niya sa round 3 ang siyang naging sentro ngayon ng panawagan para sa hustisya sa kanyang pagkatalo. Asahan na magpapatuloy ang ingay at posibleng apila mula sa kampo ni Eman hinggil sa hindi patas raw at papanganib na pamamalakad sa naturang laban. Ikaw kwento, dapat nga bang ma-disqualify ang kalaban ni Eman? Pero bakit raw walang lakas itong si Eman? Dahil ba raw wala itong si Jillian? Sa bawat suntok may
Mga kakwento, hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan. Huwag kalimutan na mag-like, share at subscribe. Ako po si Mr. Kwento. Ito ang mga kwentong maaring hindi pa nakwento sa inyo. Tayo ng boses ang hindi pa napapansin ng mundo. Samahan niyo akong busisiin ang bawat kwento at bawat sakripisyo ng mga mandirigmang mga Pilipino. Ito ang kwentong di pa nakwento. Pilipinas para sa mundo. Pilipinas para sa mundo.